Ayan na, ito actually binisita namin ito 2 days ago. At dito mayroong mga nagana kasi yung nag-scour sa ilalim. At unprecedented talaga yung pwersa ng tubig. Kaya naapektuhan dito. Dok, ito po bang tubig na ito nanggagaling sa pinatubo? Galing, hindi. Yung pinatubo, wala namang bumabagsak na kwan eh. Dito itong tubig na ito nanggagaling doon sa dito sa may boundary ng Tarlac Sambales. Yung kung akit kang ganyan, pagbaba mo ay isang tahon yan. At saka parte lang yung parte ng South Loop natin. Nilakad natin. Pinatubig siya. Wala nang gagaling. Ano yan, parang lake yun. Hindi naman nagagalaw yun. Ang problema lang, marami tayong tributaries, yung mga secondary rivers, lahat ng ano dyan. Kung makikita nyo lahat ng bundok na yan, pagbagsak ng tubig, dito yung daan. Dok, ito rin po ba yung nasirang dike in 2009? 2008. 2008. O yung doon magsimula sa may ano niya, parang ilbo na ron. At pinapaimbestiga nga namin dahil lumalabas yung picture. Bago yung nangyari yung sakuna, mayroong isang payloader o bulldozer yung nandun sa ibaba niya. Tama-tama sa ano, yun ang tumbok ng ng ilog. Kasi kung titingnan nyo, yung linya ng original na river ay yung itong, hindi ito yung Bukaw, kundi yung Karail River na gumabaktas yan, dumidiretso hanggang sa bayan. Nasarhan lang ito, sinaran lang ito sometime 1920s. Kasi yung pinalitan nating tulay dito was constructed in sometime 1965. Kaya gano'n lang natin. So, Dok, ito po ginagawa nila ng sunlight. Ano po ito? Temporary lang. Eventually, we'll have to reconstruct this portion na yung segment at hanggang doon. At saka siguro we have to recommend based on sa kung anong investigation. Papalitan itong siguro mga 400 meters na kailangan. Yes, kami naman. Pwede kang kanin nun. Ganun lang lahat. Pagka nakatayo kang ganun, pag makikita mo, pagkabi, alam mo na ganyan. Para kung sakali na hindi ko Dok, general situation ng po sa Samayan. Well, we experienced a very difficult period last night from about 10:30 to 10:30 in the evening hanggang 2:30 in the morning. Saturated kasi yung lahat ng ilog and then bumuhos, concentrated yung malakas na ulan sa apat na bayan, Masinloc, Palawig, Iba at Tutulan. Partly ito Kabanggan at Pambilad. Ngayon lang nangyari na nag-overflow yung nakadaan pa ako doon, kagaya ng sa Marangla, I passed by there at about past 10 o'clock. Tapos may nag-report sa akin na unpassable. Sabi ko, just traverse that side. But only to find out talagang hanggang dito yung tubig. So, ang maganda lang dito, meron ng may drills, yung mga barangay captain, preemptive evacuation sila. Pero mayroon mga matitigas ang ulo. Nung malulunod na sila, sabi, saklolo! Mabuti, tumulong naman kagad ang armed forces. I texted General Alcantara at about 12 midnight. Nakapag-dispatch kagad yung Navy personnel dito sa may naval training education. And then yung 24th Infantry Battalion. Tapos tumawag din ako kay General Daut sometime 2 o'clock.
Kaya nandun marami tayo. We never expected that we will be using rescue boats. Kasi hindi naman talaga na ano ito. Hindi naman talaga tayo nalulunod. But it's a different kind. So sabi ko, we have to review our operation orders and then integrate na yun. At kailangan siguro reorientation among the people that meron din silang individual and family responsibility. The government cannot just react to the Gob, yung mga evacuees po natin. nagkaroon ng evacuation sometime early in the evening. Tapos kasagsagan ng evacuation mga 10 o'clock. But pagdating ng mga 12, 1 o'clock, wala na makapasok na. No? Kahit na yung mga boats na maybe pinapumasok na rin. But the residents who remained in place did not bother anymore to ride the rescue boat. Ang maigi lang pagdating ng mga alas 4 nawala na rin ito dito sa lahat tayo sa dagat. But that's not it. Something happened and we should be prepared for the next time. The next time maybe tomorrow, maybe next week.